Mga sundalo, mga sangkay ng ating bansa, mayroon na pong kampo sa West Philippine Sea. So hello guys, ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Kung ikaw po ay Solid Sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para makilala din po kayo ng mga kapwa Solid Sangkay. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga sangkay, eto po. Nakikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to, mga sangkay. Check nyo na lamang. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Very interesting, guys. Ayon po dito, ilan pang pasilidad ng AFP or Armed Forces of the Philippines sa Pag-asa Island patapos na ang konstruksyon. So po, ito po ay kampo, mga sangkay, ng militar natin na kung saan patapos na daw po doon sa West Philippine Sea. Patapos ng ilang pasilidad ng militar sa Pag-asa Islands sa kabila ng pag-aaligi doon ng mga barko ng China. Iginiit ng pamahalaan na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa resolusyon ng issue sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Okay, mga sangkay, patapos na daw po itong sinasabing pasilidad, kampo, mga sangkay, ng AFP. Hindi na lang sabihin kampo no? Pasilidad pa. Ilang pang pasilidad ng AFP sa Pag-asa Island patapos na ang konstruksyon. Well, mga sangkay, magandang bagay ito kasi alam niyo, dapat nga noon pa po ito ginagawa, diba? Noon pa po dapat may mga kampo ng mga sangkay tayo sa West Philippine Sea. May mga teritoryo na po tayo dyan na pinamumugaran ng mga sundalo. Nang sa ganun, hindi po sana nakapag-penetrate itong bansang Vietnam o maging ang China. Kaso wala, mga sangkay, late na. Panahon lamang po ni PBBM, ginawa ito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pinalalakas pa ang military capability sa Pag-asa Island kung saan may tinatayo ritong hangar na gagamitin para sa iba't ibang asset ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, mga sangkay. Naku, ano kaya magiging reaction dito ng mga Chinese? Malamang di nila magugustuhan to Kasi gusto nga po nila, walang ginagawa po itong Pilipinas kahit po may mga kalukuhan silang ginagawa sa West Philippine Sea. Diba? Mayroon ding control tower para sa air operations sa isla at magsisilbing opisina ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. Ayun. Sabi ng AFP Western Command, patapos na ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad. Patapos na po ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad. So ito po ay good news, mga sangkay. Kasi alam nyo, ang Pilipinas, kaya po tayo binubuli kasi wala po tayong wala tayong mga kampo dyan sa West Philippine Sea. Nagbabantay lamang Coast Guard, tapos mga maliliit pang barko. Tapos pag nadaanan po ng mga barko ng China, ayun, mga sangkay, tinataboy. So maganda to, mga sangkay, na mayroon na po talaga tayo kampo dyan. At sana hindi lamang po ito, kundi marami pa po. Kung ginagawa ng China yung gumawa ng artificial island, bakit hindi po natin gawin? Diba, mga sangkay? Nakasama sa AFP Modernization Program. It is already 90% completed. So 97% na po, mga sangkay, na patapos itong kampo, pasilidad po ng militar natin. we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Ilan lamang ito sa mga proyekto sa Pag-asa Island na nagpapatuloy sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa bisinidad. So ibig sabihin, mga sangkay, itong si PBBM nagpapagawa na rin pa ng iba pang mga kampo sa West Philippine Sea. Matindi to, mga sangkay. Nagpapagawa na pala si Pangulong Bongbong Marcos ng iba pang mga kampo sa ating teritoryo. Kasi sabi dito, mga sangkay, isa lamang po ito. Ulitin natin, isa lamang po ito sa marami daw Completed. So we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Ilan lamang ito sa mga proyekto sa Pag-asa Island na nagpapatuloy sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa bisinidad. Okay, ilan lamang po. Ibig sabihin, marami pa po ditong project si PBBM. At ito dapat po yung malaman ng mga Pilipino, hindi po yung mga chismis na mga kung ano-ano po yung mga sinasabi kay PBBM. Ayan po, mga sangkay. Malaking tulong ito
Kasi alam nyo, nagawa po nila mga sangkay sa kabila po ng umaalig-aligid ng mga barko ng China. Ibig sabihin, pumalag po talaga ang Pilipinas. We have to deliver the necessary services and supplies for the completion of all our projects here in KIG. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied islands natin. Okay, lahat ng occupied islands. So, tama po yun. Sana malagyan na po ng mga kampo pa yung iba pang mga occupied islands natin. Kasi yan po yung rason, mga sangkay, kung bakit nagpasukan itong Vietnam at itong China. During the time of Ferdinand E. Marcos, wala pong nakakapasok dyan. Kasi binubomba kaagad ng tubig yung mga pumapasok. Nung nawala po si Ferdinand E. Marcos, dito na nagka-problema tayo sa ating mga teritoryo. Sa The Manila Dialogue on the South China Sea naman, iginiit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sana mga sangkay, noon pa po ito ginawa, noon panahon pa po ni Tatay Digong, hindi sana hindi na po gaganito kalala ang sitwasyon. Si Tatay Digong kasi natatakot po yun sa digmaan. Tingin niya kasi kapag pinalagan po ng Pilipinas ang China sa West Philippine Sea, gigirahin tayo kaagad. Hindi naman po ganun kadali yun. Diba? Hindi naman po ganun kadali yun, mga sangkay. Akala nila, mga bata lamang po na mantitrip, gaganti agad. Hindi po ganun, mga sangkay. Kapag ginawa ito ng China, marami po sila mga kalaban. Japan, India, South Korea. Diba? Sabay ng pagsusulong ng diplomasya at mapayapang resolusyon. Sa mensahe rin ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong makikipagtulungan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa pagpapairal ng rule of law. The Philippines will continue to work with ASEAN member states and China towards the early conclusion of an effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Along with this, we will continue to publicly stand on the foundation of international law, UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Panawagan naman ni National Security Advisor Eduardo Año na magkaisa ang bawat Pilipino sa Nako, paano magkakaisa? May mga ilan dyan pro-China. Mga vlogger pa nga yung iba na pro-China, di ba? Nakakalungkot. Instead na maging pro-Philippines, naku, Diyos mo yung marimar. Naging mga tuloy, pro-China. pagsusulong ng ating karapatan, katuwang na mga hakbang ng pamahalaan. We face a choice, either uphold a world governed by rule of law or risk a return to a world governed by power alone. But for us peace-loving nations, the South China Sea should not be an arena of conflict, but it must be a sea that springs cooperation and prosperity without sacrificing our sovereignty, sovereign rights, territorial integrity, and jurisdiction. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng mga mambabatas sa pagpapalakas ng militar at Coast Guard. Ayun, yung maganda, mga sangkay, pagpapalakas ng militar at Coast Guard. Dapat nga noon pa ito ginagawa, mga sangkay, pero, well, naumpisahan po ni former President Duterte. Ngayon, mas lalo pong lumalala kasi mas inaayos po ni PBBM yung militar natin. Para protektahan ang seguridad ng bansa. Patrick De Jesus. Okay, guys, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba makakatulong yung kampo ng Pilipinas sa West Philippine Sea? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po, isang revelation. Naku, magaganda po yung ating ginagawang content dito. So, anong pang hinihintay mo? Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At ayun, mga sangkay, mag-comment po kayo at panoorin nyo po yung mga video natin dito. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.